Good morning mga kapatid. Sige nga po dito. Good morning mga kapatid. Happy Lord's Day. Dito po. Happy Lord's Day. Dito po sa gitna. And dito po. Sige po, sabay-sabay po tayong banggitin. Happy Lord's Day. Sige po. Ang lahat po ay inaanyayahan na tumayo para po sa ating opening prayer. Ang ating pong lahat, idulog natin, ipagpasalamat natin sa ating Diyos, ang lahat na naganap sa atin sa buong isang linggo. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan, nakasama natin sa live streaming, at saan man po mga kapatid natin sa loob at labas ng bansa, kayo po ay binabati ko ng maligayang araw at pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. We give you praise, oh Lord God. We give you glory, oh Lord God, hallelujah. Oh, Father God, thank you for this wonderful day. Napakabuti mo po sa amin. Sa buong isang linggo, naranasan namin kung gaano mo kami sinamahan, kung gaano mo kami pinrotektahan sa lahat ng aming ginagawa. Patuloy, Panginoon, narito kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, nagpapasalamat, Panginoon. Nakikita mo, nababatid mo, ang laman ng puso ng aking mga kapatid na narito na handang magbigay ng oras, panahon, at lahat po ng aming gagawin sa araw na ito, kalugdan mo, Panginoon Diyos. Inaalay namin ang aming mga buhay sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat dahil sa pag-ibig mo sa sanlibutan, nagkaroon kami ng kaligtasan. Salamat, Panginoong Jesus, sapagkat sa pagiging masunurin mo sa Ama, naligtas kami. Lord, nawa, maging Christ-likeness kami, O Lord God. Kung paano mo nilikha ang tao na katulad mo at kawangis mo, nawa, ma-imitate namin to, Panginoon Diyos, sa aming buhay. Ma-apply namin ang lahat ng mga bagay na itinuturo mo sa amin, O Lord. Nababatid mo ang kalagayan ng aking mga kapatid sa oras na ito. Nalalaman mo ang laman ng kanilang puso, ang kanilang isip. Ano man po, Panginoon, ang kalagayan nila ngayon, mga iniiyak nila sa iyo, mga petisyon, mga prayer, O Lord God. Abutin mo to, Panginoon, ayon sa kanilang mga kahilingan. Maraming salamat sa buhay ng mga kapatid ko na narito, maging nasa live streaming, Lord. Patuloy, Panginoon, na nagnanais kami na ikaw, Panginoon, ay makaniig. Maraming salamat, Holy Spirit. We welcome you in this place. Fill this place, Holy Spirit. We welcome you in this place. Sapagkat ikaw ang aming dakilang tagapagturo. Ikaw ang nagpapaunawa sa mga salitang aming maririnig buhat sa iyong mga anak. Karapat dapat kang tumanggap ng papuri, ng parangal, ng pagdakila, Panginoon. Higit ka sa lahat, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa tao. Salamat, sapagkat eto ang panahon na muli magpapalakasan ng iyong mga anak. Na muli ibubuhos mo ang masaganang pagpapala sa bawat isa, Panginoon Diyos. Salamat, salamat. Kulang ang mga pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng katapatan mo, sa lahat, Panginoon. Ang dalangin namin sa oras na ito, mapangiti ka namin, Panginoon. Mapasaya ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa oras na ito. At sa iyong mga anak, sa iyong anak na gagamitin upang magpahayag ng iyong salita, ang dalangin ko sa kanyang buhay, O Lord God. More anointing, O Lord God. Anointing of love, anointing of wisdom, anointing of knowledge, O Lord God. Lord, give them wisdom, O Lord God, sa lahat na makakarinig ng iyong mga salita. Ikaw po ang magpala
sa anak mo na gagamitin sa araw na ito. Lord, ang pagpapalang inaasam niya, ang nire-request niya sa iyo, ikaw po ang magbigay more than their expectation, O Lord God. Maging sa mga anak mo, Panginoon, naluluhod ngayon, naaawit ngayon, naaabutin ka, Panginoon Diyos. Bless mo sila. Maramdaman nila ang Diyos sa puso nila sa kabila ng kahirapang nararanasan ng bawat isa. Lord, ikaw ang nagpapagaan sa aming mga hirap. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa aming magulong isip. Lord, ikaw, Panginoon, ang nagko-comfort sa amin, Lord. Kaya tanggapin mo ang araw na ito. Tanggapin mo ang araw na ito, Panginoon, na may pasasalamat sa aming puso. Lord, nais namin, Panginoon, sa oras na ito, ikaw lang ang maparangalan. Ikaw lang ang makita sa bawat baybay ng mga salitang bibitawan ng iyong tagapagsalita sa oras na ito. Lord, kung wala ka, wala ang aming kaligtasan. Kung wala ang iyong pag-ibig, wala kami ngayon dito natatayo, Panginoon, at magpupuri sa iyo. Punuin mo po ng iyong masaganang espiritu ang bawat isa. Magministeryo ka sa puso, sa isip ng bawat anak mong makikinig ngayon. Ang dalangin namin ng katagumpayan ay maranasan namin sa oras na ito at sa habang kami ay nabubuhay, Panginoon, sapagkat kami mananagumpay dahil lang sa iyo, Lord God. Thank you, O Lord God. Thank you. Lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pagdakila, tanggapin mo. At aming isisigaw ang pangalan, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon Diyos. Kaya sa oras na ito, itataas namin, ipaparangal namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Sa lahat ng panig ng mundo, Panginoon, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mataas, at ikaw ang madakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Glory to God. Amen. We will raise it, the banner, because our Redeemer lives. Amen. Hallelujah. People in here, do you believe? How about in front? Do you believe that our Redeemer lives? Amen. Hallelujah. We will celebrating that our Savior, Jesus Christ, hallelujah, is forever lives. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay magpupuri at sasayaw sa taas ng ating kamay upang bigyan ng mataas na papuri ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ready po natin ating mga sarili. Amen. Hallelujah. Amen. God, you know. Let's use our soul. Hallelujah.
Happy Lord's Day, everyone. This is a Full Life Community Center International Church announcement. Our Bible study, any day. Corporate prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. with video message. Youth Fellowship every Friday except first Friday of the month with video message. Women's Empowerment Service every Saturday at 3 p.m. except last Saturday of the month with video message. Revival Service every first Friday of the month at 7 p.m. with video message. Holy Ghost Night Worship every last Saturday of the month at 7 p.m. with video message. Prayer intercessor of every family every day at 9 p.m. Wrote about end times, training and seminars every last Sunday of the month at 1:30 to 3:30 p.m. So kung ready na po ang ating mga tithes and offering, atin po munang ipagpasalamat at ipagpray ang lahat ng ating ibibigay sa oras na ito. Sige po, samahan niyo ako mga kapatid, ating pong pagpasalamat. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng pagpapalang aming natanggap buhat sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Pinagpapasalamat namin to sapagkat tinuruan mo kami kung paano magbigay sa iyong iglesia, O Lord God. Marami pong salamat sa lahat ng mga pagkakataon na pinagpala mo kami, ang gawa ng aming mga kamay, ang aming mga desisyon na ipinagpala mo, ang aming mga pinaplano sa aming mga buhay, patuloy mo kaming sinasamahan. Patunay po na ang mga kaloob na ito ay tanda, Panginoon, ng isang pagsunod na iyong inutos sa amin, Panginoon. Nawa sa aming mga puso, magpatuloy kami sa pagbibigay, Panginoon, sapagkat isa ito sa magagamit, Panginoon, para sa iyong iglesia. Lord, lahat po ng mga ninanais, nire-request ng iyong mga anak, ito'y tugunin mo, Panginoon, ayon sa kanilang mga pangangailangan, Lord. Pinagpapasalamat namin na pagkakataon, natutunan namin ito sapagkat ito ang isa sa paraan, Panginoon, key kung paano kami ay pagpapalain mo. Nawa manatili ang katapatan namin sa pagbibigay, O Lord God. At sa lahat po, Panginoon, ng mga tithes and offering na ito, nawa ito'y magamit sa ikalalago ng iyong salita, Panginoon, maabot namin ng mga kapatid namin na hindi pa namin naaabot. Salamat, O Lord God, sapagkat dahil dito, bubuksan mo, Panginoon, ang durungawan ng langit at ibubuhos mo ang masaganang pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord. Salamat po, Lord God. Ito po ang aming dinadalangin. Ibibigay po namin to na may kagalakan sa aming puso. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Pwede na po natin ipagkaloob ang ating mga kaloob. Isa-isa lang po. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. So, every service tayo naman ay pinagpapala ng Lord. Amen? Pero ngayong araw ay higit tayong pinagpala ng Lord. So, glory to God. Sa atin pong mga kasama sa live streaming, ang Joseph Family Church sa pangunguna po ni Sister Cherry Dictado, ni Sir Wawi Dictado sa Santa Rosa. At ganoon din sa iba natin mga kapatid sa iba-ibang lugar at sa labas ng bansa.
purihin ang Panginoon. So, meron po tayong guest speaker. Siya po ay kasama ko po sa Ministerial Association ng Santa Rosa, yung Macarius Christian Alliance. At the same time, magka-classmate po kami sa Bless Our Cups. Ngayon ay for God's glory, siya po yung batch 6 recent principal. Niloob ng Lord, katuang po niya ako doon. Amen, as admin. Purihin ang Panginoon. Kaya, friend ko po to Hallelujah. Huwag kayong mabibigla dahil hindi naman po talaga lahat ng mga guwaping nag-aartista. Amen? Parang di naniniwala si Kuya Ino. Amen? Ang kalimitan, nagpapastor. Patutunayan, mamaya pag nakita yan. Medyo hold your commotion na baka mapagano kayo So, welcome po natin ang lingkod ng Panginoon from Filipino Christian Community Church, Full Gospel Church sa Santa Rosa. Welcome natin ang lingkod ng Panginoon, Pastor Midel Trinidad. Hello. Praise the Lord. Bigay po natin sa Panginoon yung palakpak mo natin. Yan. Palakpak, hindi para sa kandidato. Hindi palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Meron po akong magandang balita sa inyo ngayong umaga. Dahil hindi mo alam, ngayon alam mo na, ang Diyos ay buhay. Pakisabi sa katabi mo, buhay ang Diyos. Alam mo na ba? Tanong mo sa kanya, alam mo na ba? So isa pong mapagpalang araw. Sinalubong ho tayo ng ulan sa gitna ng summer. Talagang this is really a shower of blessings. Amen. For us this Sunday, exactly ay pinagdiriwang ng sambayan ng Pilipinas yung Easter Sunday, Easter Sunrise Service po na. Kaya lang hindi na ho tayo inaabot ng sunrise na service natin. Ano po yung ating service. Anyway, ay salamat po for this wonderful privilege na ako po ay actually sa pagpasok ko pa lang po dito kanina sabi ko ako yata ang magbe-bless dito kasi mukhang mayayaman yung mga member ng Full Life talagang Full Life, Pastor Ding. Talagang nagmamanifest ang John chapter 10 verse 10. Amen. Parang sasampu lang yung naniniwala na sila ay pinagpala ng Diyos. Alam nyo, may katibayan po ako kung bakit sinasabi kong kayo po ay may yaman. Tumingin po kayo sa baba. Akala ko yung amin ng tithes and offering box ang malaki. Mas malaki pala dito sa Full Life. Amen! Kaya talagang mayayaman po ang taga-marinig. Amen! Amen! Pumalakpakan naniniwala na siya ay mayaman, pinagpala ng Diyos, binigyan ng buhay ng Diyos, at ng masaganang buhay ng ating Diyos. Amen. 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 Salamat maging po kung tayo man po ay naka-livestream ngayon. Kinakabahan tuloy ako kasi naka-livestream po tayo. Anyway, salamat po sa Panginoon for this wonderful opportunity. Thank you, Pastor Ding, sa aking pong best friend. Na kami po ay matagal lang magkakilala ni Pastor Ding. Naririnig ko na po itong gawain po dito sa bandang Marinig. Pero mas lalo lang kami naging close nung kami po ay talagang, I think many years ago na, nung kami po ay nagkasama sa Macarius, kagaya po na sabi niya. At kami po ay recently ay magkasama po sa Bless Our Cup School of Leadership. We enjoy our friendship, relationship po ng ating pastor. Pero wala ko siyang sinasabi sa akin patungkol sa inyo. Wala ko kami pinag-uusapan patungkol sa we just talk about sharing the goodness of God sa ginagawa ng Panginoon sa Full Life Church, sa ginagawa ng Panginoon sa church po natin, sa Filipino Full Gospel International Ministry. So, salamat po dahil this is an opportunity na ako po ay maging pagpapala at maging pagpapala din po kayo sa buhay ko sa araw nito. So ang buong FFJ ng Filipino Full Gospel ay nananalangin po para sa ating gawain ngayon. Amen? They are praying
So, sinabi ko po sa ating intercessor, pag-pray mo ako, pag-pray mo yung full life kasi magsasalita ako doon ngayong umaga. Kaya, rest assured na may ginagawa at may gagawin pa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. So, tinanong ko po si Pastor Ding, sabi ko, Pastor, hanggang ilang oras ba ako magsasalita? Hindi po minuto, oras ang tanong ko. Kasi sanay po ako ng oras eh. Lalo na kapag kinakabahan ho ako, tulad ngayon, medyo kinakabahan ako, hindi ko alam kung paano ko tatapusin ito. Amen? Kaya, of course, anyway, enjoy the presence of the Lord. So, sikapin po natin. Dahil po ang ating pag-uusapan ay napaka-special, napakahalaga na mensahe. So, we need the guidance and the pangunguna po ng Panginoon sa atin. So, let us bow our heads and let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito kasi alam namin na buhay ang Diyos na aming kasama ngayon. Buhay ang Diyos na aming sinasamba. Buhay ang Diyos na aming pinupuri at pinapalakpakan. Binibigyan ng awit ngayong umaga, Panginoon. Higit sa lahat, buhay ang Diyos na pinaglaanan, pinag-alayan po ng aming buhay. Salamat, Lord, dahil hindi lamang kami nandito sa loob ng church dahil today is Easter Sunday, but because we are celebrating your goodness, your faithfulness, Lord. And we believe, Lord, na hindi ka po taon-taon namamatay at hindi ka taon-taon nabubuhay, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, salamat sa mensahe mo. I pray that the Holy Spirit will lead us into all your truths. Panginoon, makonfirm palalo sa amin dito sa Iglesia ng Full Life, sa panguna po na aming kamanggagawa, Pastor Ding. Lord God, ang confirmation na tunay nga totoong ikaw ay buhay, Panginoon, sa aming mga buhay, at ikaw ay magiging mananatiling buhay bagi sa buhay ng mga ibang tao na wala pang tunay na pagkilala sa aming Panginoong Jesus. Pagpalain mo po kami, increase our faith, Lord, touch us, speak to us this morning. We give you praise, give you glory and honor in Jesus' name. Amen. Pag-usapan nun natin yung the resurrection power of the Lord Jesus Christ. At ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 28, verse 1 to 20. So it's a very familiar verse na madalas na po nating nababasa. Ito pong talatang ito. Mamaya po ating pong observe at hihimayin po natin yung Matthew 28 beginning from verse 1 up to verse 20. So today, of course today, ay maraming mga tao and even churches are celebrating what is we believe to be one of the teaching of biblical Christianity, that is the bodily resurrection of the Lord Jesus Christ. So hindi lamang po tayong church ang nagse-celebrate at maraming mga tao na labas sa mga Christian churches, they also, actually mas maaga pa sila kaysa sa atin. Yung iba ay madaling araw pa lang ay talaga pong naglalakad na sila. Yung Diyos na nakahiga ng Biyernes, itinayo po nila ng Linggo. Amen? Pero tayo, as a believe in the principle, in the teaching of the biblical Christianity, yung tinatawag natin, the bodily resurrection of the Lord Jesus Christ. And it is not an accident. Hindi po aksidente na that we are celebrating this wonderful occasion. Amen? Hindi po. So, in the midst, kasi this time, hindi pa rin natin maisa-isang tabi na new normal na tayo eh. Kumbaga, may pandemic pa rin. So, we are celebrating this wonderful occasion in the midst of this pandemic and crisis that we are facing now. Kaya, even sa ating giving of tithes and offering, may social distance pa rin tayo. Amen? Sa lahat po ng ating ginagawa. So, sabi ko nga kanina kay Pastor, we are very careful but not fearful. Maingat pa rin tayo, pero hindi ho tayo natatakot because we know who holds our future. And because He lives, we can face tomorrow. So, we believe that this is providential because if there is one teaching that we really and truly encourage us as a born-again Christian, empower us to rise above any challenges. So, marami ho tayong mga challenges sa buhay. Pero itong truth na maintindihan natin, karagdagang katotohanan na natanggap na po ninyo in the past months or in the past year under the leadership of Pastor Ding, ay makadagdag po ang mensaheng ito sa
pag-rise above ho natin in all challenges, in all areas ng ating mga buhay. Amen? So it is the truth of the Lord's resurrection and that He has given us such power to rise above this crisis. Anong crisis meron tayo? Pandemic. Ano po, meron pa rin ho tayong tinatawag na pandemic. Alam niyo po, since the time po ng the New Testament, ay pilit po na itong truth about the resurrection of the Lord Jesus Christ ay pilit pa rin dinidisprove. Sabihin, gustong pasinungalingan pa rin. Just like in Matthew chapter 28, kung familiar kayo doon sa verses, ay talagang yung mga guard doon sa tomb, kung saan ay nilibing ang Panginoon, ay sila ay they were getting bribed. Sinuhulan sila ng mga religious leaders sa kanilang panahon para i-disprove nila that Jesus Christ was risen from the dead. Amen? Kaya even until in our time, ay meron pa rin po mga expert in the law, mga lawyers, mga attorneys, na they are trying to disprove the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero ang nakatutuwa, habang dinidisprove nila, lalo naman nilang napapatunayan. Amen? Na talagang si Jesus ang ating Panginoon. So they ended up believing Jesus, Lord, na nabuhay na muli mula sa mga patay. Amen? Hanggang ngayon po, marami po mga lawyer na kung aking pong isa-isahin. At kaya nga this is very important because if the Lord Jesus Christ is truly rose from the dead and if He overcame suffering, sin, death, and even the devil, then you and I who trusted Him as our Lord and Savior can also do the same. Amen? Amen? Kasi kung pinaniniwalaan talaga natin, kaya napaka-importante po ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. So we can overcome even the uncertainties. Pero ang ganda ng inawit natin kanina, because He lives, yung uncertain, yung katiyakan ng lahat ng mga bagay dahil yung Diyos ay buhay. Even the uncertainties of the time by believing and accepting the resurrection power of the Lord Jesus Christ in our life. So we can overcome. Kaya po, wala hong Kristiyano talagang defeated at walang Kristiyanong talunan. Amen. Even the Bible says in 1 Corinthians 15:58 that thanks be to God who gave us victory through the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya tayo ngayon, nakatungtong tayo, nakatayo tayo sa hindi dahil lumalaban tayo para magtagumpay, kundi tayo po ay nagra-rise above the challenge because we are already victorious. Amen? Yung tagumpay na meron tayo ay tagumpay ng pinagwagian ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo 1,000 years ago. Hindi pa tayo pinapanganak, hindi pa makakakilala ang ating mga magulang, ay ang Panginoong Yesus ay nagtagumpay na sa krus para sa atin. Kaya nga, the Bible called us, we are more than conquerors. Amen? Kasi somebody gained the victory for us. And that is our Lord Jesus Christ. Hallelujah. So pag-usapan po natin, isa-isahin natin yung Matthew chapter 28, verse 1 to 20. So an angel of the Lord announces His resurrection to His disciples. So makita ko natin sa verse 5, verse 6, and verse 7. So let me read. The angel said to the woman. Now, medyo puzzle po sa akin ito eh. Bakit kaya unang kinuusap ng anghel ng mga babae? Bakit walang lalaki? may uso hong mga salita ngayon eh, di ba? Marites, Marisol, Marichu. Nagtatawanan sila sa bandang kaliwa. Amen? Kaya, joke lang po yan. Pakimagagan sa akin, baka hindi na ulit ako imbitahan. So, the angel said to the woman, bakit kaya ang babae? Alam na. Pakisabi sa tayong babae. Alam na. Do not afraid, for I know that you are looking for Jesus. Kasi po ang mga babae, they are seeking for God. Madaling maghanap yan. Kaya inside the church, mapampasin nyo sa loob ng mga simbahan, tulad po sa amin, sa atin, normally majority babae. Amen?
Amen. Kaya pagmamalaki natin ang bandera ng mga kababaihan. Ano po? Do not afraid, for I know that you are looking for Jesus. So, nung si Jesus ay nakalibing na doon sa tomb, may mga babae doon. Talagang, hindi nila talagang they mourn. Ano? Who was crucified? Sabi ng angel, He is not here. He has risen just as He said. Come and see the place where He lay. Then go quickly and tell His disciples. Ayun pala. Ang mga babae ang magsasabi sa mga disipulong lalaki na nabuhay na si Jesus. Amen. Amen. That He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. Then, there you will see Him. Who's Him? Jesus Christ, now that I have told you. And the second paragraph, the Lord Jesus appears to His disciples and told them what they must do. Yan. So in verse 8, verse 9, verse 10, so hinimay lang po natin yung ating scripture reading. So the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, takot pero puspos po ng kagalakan, and ran to tell His disciples. Suddenly, Jesus met them. Greetings, He said. They came to Him, clasped His feet, and worshiped Him. Then Jesus said to them, do not be afraid. So the same, sa woman, during the angelic visitation, ay takot din yung mga pero the same with the angel and the Lord Jesus Christ, encourage them, huwag kayong matakot, do not be afraid. Alam nyo, minsan kasi itong dumaang pandemya sa atin, medyo talagang, di ba, nakakatakot talaga. Kaya nga, dumating din tayo sa time na wala tayong service for so many months. Amen? Pinagbawalan tayo na yung bagamat sumusunod tayo sa batas ng protocol, sa IATF, sa restriction. So may mga pagkakataon na hindi po tayo nagkakaroon ng physical worship gathering. Mostly ay via Zoom or via Google Meet or video call. Kasi yung takot na baka maapektuhan tayo noong yung so-called tinatawag nating virus. Amen? Pero lumipas sa mga panahon, wala naman nangyari, no? Eto tayo, buhay pa rin tayo. Amen? Malakas, masigla, nagpupuri, nagagalak sa Panginoon kasi part ng crisis. Alam niyo po kasi ang crisis, dalawang meaning po niyan eh. Ang unang meaning ng crisis is danger. Pangalawang meaning ng crisis is opportunity. Kaya this crisis, na tumama po sa atin, hindi siya mapanganib, kundi tinatanaw natin to as an opportunity to rise above the challenge of crisis. Sabi ng Panginoong Jesus, then go and tell my brothers to go to Galilee, there they will see me. So another part ng Matthew chapter 28, verse 1 to 20, then the Lord Jesus assigned the gospel proclamation to His disciples. So, yung tatlong bahagi na, nakita po natin angelic visitation, tapos yung Panginoong Yesus nagpakita sa kanyang mga appear to His disciples, and pangatlo na bahagi ng Matthew 28 is the Lord, the resurrected Lord, assigns the gospel proclamation to His disciples. Sabi ng verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven on earth has been given to me. Wow! Lahat daw ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa ating, meaning it restore it back sa ating Panginoong Jesus, yung kapangyarihan at kapamahalaan. Therefore, go and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely, ito maganda rin, and surely I am with you always to the very end of day. So yung resurrection power ng Panginoon ay nagbigay sa atin ng boldness, ng assignment, ng authority, at ng assurance na we can go and make disciples. Meron po ba rito mga may bisita po ba tayo ngayon? May bago po tayong dumalo sa umagang ito? Pwede po bang makita? Yung newly, yung bisita po natin.
Ayan. So, palakpakan po natin si Ma'am, siya po ay bisita natin ngayon. So, that's the essence of what we're saying ngayong umaga about the resurrection power. Alam niyo po, to God be the glory, ngayon po sa amin sa Santa Rosa, ay meron pong bisita 11 kabataan. Isang tao lang po nag-invite. Kaya sabi niya, Pastor, sabi ko, naku, alis ako, mag-i-speak ako sa Kabuyaw. Hindi alam nung aming isang member po namin sa church. Sabi, sayang, may bisita po akong darating, 11. Sabi ko, anyway, andyan naman si Pastora, yung pong wife ko. Siya po ngayon ang tumatayo, in behalf of me, para po mag-share ng message ng Panginoon. Sabi mo, siya na bahala magpatanggap dyan sa 11 kabataan. So, ito yung mga ginagawa ng Panginoon kasi we believe through the resurrection power of the Lord Jesus Christ ay nagmamanifest yung sinabi ng Acts chapter 2, verse 47, that the Lord added souls. Amen? Yung kapag naranasan natin, yung naniwala tayo sa power ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon, and we do things doon sa naka-foundation siya doon sa kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon, sabi na Acts chapter 2 verse 47, si Lord na ang nagdadagdag. Amen? And the Lord added souls. Kaya it's so amazing po. To God be the glory that every Sunday, talaga pong may mga kasama yung mga kapatiran. Pastor, bisita ko po. May kasama po ako. Amen? So, nakakatuwa po yung kasi we experience the power of the resurrected Savior, our Lord Jesus Christ. Of course, we do evangelize also kasi command to Go. Therefore, go and make disciples. Pero may mga pagkakataon na ngayon po maintindihan lahat, makadagdag pa sa atin na even we do not evangelize. Amen? Pero hindi ko sinasabing wag ho tayong, even though na hindi ho, ibig sabihin, kahit hindi nakaprograma sa church yung evangelism, and I believe po dito sa church po natin, hindi po programa evangelism. It's a lifestyle. Amen? Kaya meron tayong bisita. Amen? Sino pa nag-invite sa inyo, sister? Salamat. Pasalamat po kayo. Kasi mahal niya po kayo sa Panginoon. Amen? Kay sister. Ano po? Kaya tama sabi ng Bible, tell to the woman. Hallelujah. Amen. Amen. So we go and make disciples. Now, tignan ho natin. Sa what are the biblical reasons? Of course, ang resurrection dapat founded ito ng scriptures. So descending po in Matthew chapter 28, so biblical reasons to believe in the resurrection power of Jesus. Though we already believe that Jesus Christ was risen from the dead. Pero kaya nga, as I said earlier, makadagdag pa ito lalo. Amen? Makadagdag pa ho sa atin itong biblical truth na ito para talagang buong buo. Wala po tayong pag-aalilangan na talagang ang Jesus na binigyan mo ng buhay, ang Jesus na sinampalatayanan mo at ang pagbibigay mo ng lahat na meron ka sa kanyang buhay ay Diyos na buhay. So there are some biblical reasons according to Matthew 28. Believe the resurrection of the power of Jesus. So number one, again, the presence of the angelic beings support the resurrection of Christ. Kaya sabi ng Bible in Matthew 28, sabi ng angel, do not be afraid. Kaya nga, sabi ko kanina, since the time of the New Testament, ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay dinidisprove. Ibig sabihin, gusto nilang pasinungalingan. Amen? Kaya, para hindi magtagumpay yung pagsisinungaling, kahit yung guard na nagbabantay doon sa tomb ng Panginoon, ay nagawang suhulan ng mga religious leaders sa kanilang panahon para i-disprove o i-discredit na si Jesus ay nabuhay na muli sa gitna ng mga patay. Kasi yung stone, yung nakatakip na dito sa tomb na yan, nung makita ng guard, wala na, bukas. Amen? At hindi na makayang buksan ito ng mga kababaihan. So somebody offend. And that is the angel of the Lord. Amen? Siya yung nag-roll down nung tombstone na yon para si Jesus Christ ay makalabas doon sa kanya resurrected. So the presence of the angelic being is a biblical reason that we believe
in the resurrection of Jesus Christ because it supports the Christ resurrection. Even the angel, it supports the resurrection of our Lord. Kaya sabi ng verse 2 and 3, there was a violent earthquake. Amen? Merong isang napakatinding pagyanig because for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb and rolled back the stone and sat on it. Imagine, And his appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. So the Bible, the scripture, is telling us the reason why we need to believe, Christian. Kaya nga, isa sa assignment ho natin talaga, let us go proclaim the gospel and make disciples. Hindi ho maiaalis ito sa lahat ng mga churches, especially sa church po ng Full Life Community Center International Church at sa lahat pa ng mga born-again churches katulad po sa amin at sa iba pang mga simbahan. So the presence of the angelic beings is a clear support that Christ is resurrected. Amen? Si Jesus po ay nabuhay na muli ang ating Panginoon. Pangalawa is the radical transformation of the disciples. According to Matthew chapter 28, verse 17 and 18. So, the changed life of the disciples is a proof that Jesus was resurrected from the dead. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay nagdulot sa atin ng, pag sinabi radical, talagang yan yung mga intentional transformation na nangyari sa ating buhay. Amen? Kaya yung reason to believe the resurrection is the radical, yung transformation na nangyari sa disciples. Ay isang malaking katibayan o ebidensya na ang Diyos, ang Panginoon ay buhay. Verse 17 said, when they saw Him, who saw Him? The disciples. When they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. And I believe, wala man po dito, I believe yung mga disciples na sumamba kay Jesus na nakita nila after the resurrection, sila yung nakaranas ng radical transformation. Amen? Unless and except a man, sabi ng Bible, be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? Unless na maranasan po natin ang resurrection power ng Panginoon sa buhay ng mga tao, saka pala nagkakaroon ng tinatawag na radical transformation. So, and I believe lahat po tayo, kaya tayo narito sa church, kaya tayo ay nakakilala sa Panginoon kasi yung Diyos na buhay gumawa sa buhay natin. Amen? Kaya they worship Him, but some, may mga alagad na hindi rin sila naniwala. They doubted, nagduda sila, nag-alinlangan sila na itong nakikita nila ay yung Jesus na inilibing at nabuhay na muli. But these disciples said, when they saw Him, they worship Him. So they are the disciples that really experience the changed life. Amen? A radical transformation. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ako po ay isang produkto ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus. Amen? May share ko lang po ng konti, Pastor. 1983, September 1983. Baka hindi pa ho kayo tao yung iba sa atin dyan. Alam po, September 1983. Ayan. Meron pong nangyari sa aking buhay na doon po nag-start up yung aking pagkilala sa Panginoong Yesus. 1983. So, of course, sa panahon na yan, bilang kabataan ay alam natin ang buhay ng isang kabataan sa bisyo. So, isang madaling araw po ng September, I forgot the date, but September 1983, nasa isang restaurant po kami. 3 ho kami, ang kaibigan ko. Alas 3 sa madaling araw, nagiinuman po kami sa restaurant. Habang kami po ay sa restaurant na yan, may dumang pong truck. Kasi po yung aming kinalalagyan ay tabing kalsada, highway, at ito po ay daanan ng sasakyan. Yung pong dumadaang 10-wheeler truck coming from west part
ay papunta pa para lumiko pakaliwa pauwi San Pedro doon po sa kanto ng Balibago going to complex. Dahil sa bigat noong dala-dala noong truck, 10-wheeler truck mga kapatid, nawala ng preno. Yung liquid niya ganon, hindi niya nakaya. So, ang tendency ng driver, so kitang-kita ko po kasi I'm facing sa kalsada no, sa bintana. Kitang-kita ko po yung 10-wheeler truck kapatid ay papunta po sa amin. Imagine papunta po sa amin. And after that, full of darkness na. Madilim na ang kapaligiran kasi nasagasa na po kami ng 10-wheeler. Imagine po mga kapatid, yung pong bumper ng truck, pastor, yung bumper, dulo, yung unahan, nandito po sa akin ganyan. Ganyan. Siyempre, nakaladkad po kami, yung pong lahat ng mga lamesa, hollow block, case ng mga beer, soft drinks, lahat po, silya, ay nakapatong lahat sa amin tatlo. Kasi sinagasa nga kami. So sa akin po, ay yung bumper, konting-konti na lang. Patay ako. Patay na ako. Hindi sana tayo nagkakilala. Imagine, 1983. So that was my second life sa Panginoon. Buhay kasi ang Diyos eh. God has a plan for my life since 1980. Talaga kasi yung pong dalawang kasama ko, parehong operado. Tinanggal ng bato, hinati ang lapay kasi nadurog. Yung isa naman, puro stitches sa likod kasi sa dami ng mga sugat. Ako po, wala. Grabe yun, no? Kaya, nung ako po hinihila sa labas, nung palabas sa truck, nilagay sa isang tabi, nagpapagpag lang ako ng alikabok. Sabi sa akin ng mga tao, pre, ano ba nangyari siya? Wala, okay lang ako. Uwi ngayon ako sa bahay namin. Malapit na yung bahay namin doon sa restaurant. Madaling araw eh. So, nagulat po yung parents ko, dahil talagang, hindi ako halos nakilala dahil punong-puno ko ng alikabok. And that was my turning point. Because the Lord, our God, is alive. Dahil buhay ang Diyos na sinampalatayanan ng aking mga magulang, because my mother, siya po yung aking intercessor. Talaga, araw-araw po yun. Nagpe-pray po sa akin at sa aming mga kapatid. Ako po yung pinakahuling na born again sa aming magkakapatid. Kilala po ni Pastor Dung, yung isang kapatid kong pastor din po, missionary pastor. Ako po yung huli-huli, and that was my story ng transformation po na ginawa ng Diyos sa aking buhay. That was 1980. Kaya naniniwala talaga ako na buhay ang ating Diyos. Hindi lang siya buhay, but may kapangyarihan yung pagkabuhay na muli. Kaya nga sabi ni Jesus, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa is been given back to me. Na ibinalik na uli sa Kanya after the resurrection. Nang we believe the resurrection power. At lahat po kayo na nandito, lahat tayo, product po tayo ng resurrection power. Amen? Dahil buhay ang Diyos natin. Kaya anything po, challenges na dumarating sa atin, ay nakatatayo tayo, we can stand on our own feet by the grace of God sa mga hamon, challenges, difficulties, hardship ng buhay natin kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So there is a radical transformation. Even ang mga disciples na ito that worship Jesus, may naranasan din po sila, Apostle Peter, Apostle John. So siguro naalala natin mga time na mga disciples kung bakit sila po ay na-transform kasi ang buhay nila nung kasama sila ng Panginoon in Matthew chapter 26 prior to Matthew 28 ay papunta si Jesus sa Gethsemane, ang mga lagad natutulog. Di ba? Yung time na yun ay talagang nag-aawginin na ang Panginoon sa yun na yung time na para to pa rin niya yung mission na siya ay mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. So yung mga disciples, dahil hating gabi yon, natulog lang sila. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi malamba kayo makapagpuyat kahit isang oras para manalangin. Diba? The spirit is willing, but the flesh is weak, sabi. So during that time, na hindi pa nagre-resurrect ang Panginoong Jesus mula sa mga patay, ay ang mga disciple, they were, diba, aggressive, lalo si Peter,
Kumbaga mga tamad sila, tamad manalangin. Ganun sila eh. Kaya pero nung nangyari po, naranasan nila itong resurrection power that proves that Jesus Christ was resurrected, mababasa natin, makita natin sa Acts chapter 4. Amen? In Acts chapter 4, they were called mga ordinary people, but they were with Jesus. Kasi ang laki ng pagbabago na nangyari sa mga alagad after na resurrection ng Panginoong Jesus. Kaya si Peter ay kinilala, Peter preached about the cross, the message of the cross, sa book of Acts. So ang laki ng pagbabago nangyari kay Peter and the rest of the disciples who worship Him. Amen? Yung mga disciple na nakakita sa Kanya at sumamba sa Kanya, ay talagang merong transformation, a radical transformation na nangyari sa buhay nila. Yung mga hindi dating mapanalanginin ay naging mapanalanginin. Even in Acts chapter 3, nandoon sila sa portiko ng tinatawag na Temple ni Solomon. Kasi sabi doon, ay pagkatapos silang manalangin. Wow! Dati ayaw nilang manalangin. Inaantok sila. Amen? Pero in Acts chapter 3, ay galing sila sa templo para doon sila nagdaos ng kanilang pananalangin. So, there is a transformation that happened in the life of the disciples because this is the proof that Jesus Christ was resurrected. And I believe, may pagbabago din ginawa ang buhay ng Diyos sa atin. Amen? We believe na meron pong pagbabago na ginawa. Kaya yung dating buhay natin, hindi na yung dating buhay natin. Amen? Because if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has gone, and behold, new things has come. Because we believe in the resurrected Christ. Kaya may pagbabago. Amen? Hindi ka na inaantok ngayon makinig ng mensahe. Walang nakapikit. Amen? Lahat dilat na dilat ang mga mata. Amen? Hindi ka na tinatamad magbasa ng Bible kasi transform eh. Amen? Hindi ka nag-aatubiling ibigay ang buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi may transformation na nangyayari. Hindi ka nag-aalilangan na ibigay yung lahat ng mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa'yo at magbalik ka sa Kanya. Kasi may transformation na nangyari. Kaya nga, laki-laki ng ating box dito. Amen? Amen? Hello? So, this is one of the proof of the resurrection is the radical transformation of the disciple. Of course, ongoing tayo on the process pa rin po yung ating transformation na ginagawa ng Panginoon. Pagbabago from glory to glory, from one degree to another degree. Amen? Kaya minsan parang nahihirapan ho tayo because the option is to give up kaya marami po mga manampalataya na almost giving up their belief, their faith in God kasi hindi sila makatagal. But for us, na naranasan natin ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, merong radical change na nangyayari. At nangyayari pa rin sa buhay natin. Amen? Nangyayari pa rin po sa atin kasi we believe and we worship. Hindi lang natin nakita, kundi nanampalataya at sumamba tayo sa buhay na Diyos po natin. And lastly, the unstoppable proclamation of the gospel. Isa ito sa pinapaniwalaan po nating dahilan sa pagkabuhay ng muli, sa kapangyarihan ng pagkabuhay ng muli ng Panginoon ay yung unstoppable. Walang hintong pagpapahayag ng Ebanghelyo that proves Christ's resurrection. Sabi ng verse 18 and 19 and 20, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Kaya po lagi merong mga pagtuturo, training na ginagawa pong ating pastor is to obey the commandment. Amen? Teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, ito po maganda rito, and surely I am with you always to the very end of the. So this is the assurance as Jesus Christ gave us an assignment. Hindi lamang tayo binigyan ng assignment, kundi binigyan din tayo ng authority to go and to make
disciples. Amen? Kaya nga, one Christian, the moment na tayo po ay nagbabahagi as a proof of His resurrection sa buhay natin, the power of His resurrection, nagbabahagi tayo, nag-share tayo ng gospel to other nations, sa other people, sa ating mga kapitbahay, sa ating parents, sa ating pamilya, nag-share tayo ng gospel, that was the assignment, and merong kasamang authority. Anong authority? That yung utos kasi ito ng Panginoon sa atin. That is our authority. Ito yung kapamahalaan. Yung kapamahalaan ay binigay sa Panginoong Hesus sa kanyang pagkabuhay, ay authority ibinigay sa mga mananampalatayang katulad natin na naranasan ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, at hindi lamang authority, kundi pati ang assurance. Ano assurance? I am with you. Amen? Ako'y kasama mo. Kailan mo kasama ang Panginoon? Kapag ikaw ay nag-go at nag-make disciples. Amen? Kapag ginagawa natin ang inuutos ng Panginoon, itinuturo natin, nagdi-disciple tayo. Ito kasi minsan na napalaking challenge po sa mga churches. They go but they did not make disciples. Kulang po. So dapat mag-go tayo, tapos meron tayong disciple. Amen? Na yung lahat po ng ating na-reach out, hindi lamang sila mauupo sa mga churches, sa simbahan every Sunday, papalakpak, amen, magbibigay ng tithes and offering, kundi sila po ay ating di-disciple. What is disciple? Discipleship is obedient followers of the Lord Jesus Christ. Isipin mo, obedient na follower pa. Tagasunod na tagasunod. Obedient followers of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo po, may assurance tayo na ito yung merong unstoppable. Kaya nga ang evangelism ay hindi supposed to be pinoprograma. Dapat po ito ay lifestyle ng Kristiyano. Amen? Dapat ito ay estilo, habit ng Kristiyano. And I believe, lahat po kayo, meron kayong nadala na sa Panginoon. Amen? Pwede mang mataas yung kamay na yon, na may nadala na siya sa Panginoon, may na-evangelize ka na, at ngayon ay may ongoing discipleship ang ginagawa sa kanya. Let me see your hands. Salamat po. Salamat sa Panginoon. So yung iba, nahihiya pa lang, nahihiya po magtaas. Pero on the way na yan. Ongoing na po yan. So surely that I am with you always to the very end. So may assurance po tayo. So dati, nahihiya tayo mag-evangelize. Pero because of the assurance na binigay ng Diyos, magsasalita ako, but mag-share tayo ng gospel, pero si Lord, in behalf of us, amen, nagsasalita si Lord sa buhay ng mga tao. What Apostle Paul said in 2 Corinthians chapter 5, that God, though God is appealing to men through us, na parang ang Diyos ang namamanhig sa kanila sa pamamagitan natin. Kaya nga, we are ambassador of Christ. Tayo ang mga sugo ng Panginoon. We are the ambassadors of Christ, appealing. And God gave us the ministry of reconciliation because our God is alive. Buhay kasi yung Diyos na pinapakilala natin na yung mga tao, dinadala natin, magpanumbalik sila sa Diyos Kaya we have the ministry of reconciliation, yung ministeryo ng pagkakasundo. Kasi ang makasalanan, tayo dati makasalanan, kaaway tayo ng Diyos. Amen? But because of the resurrected Christ, ipinagkasundo tayo ng Panginoon sa Ama. Kaya nga, He gave us the ministry of reconciliation, kaya nagiging unstoppable ang proclamation ng gospel. It is not a program, it is not an activity, but it is a lifestyle. Na kahit saan ka pumunta, kahit sino makasalubong mo, meron kang opportunity to say, why? Because this is your assignment, you have the authority, and you have the assurance that God is with you. Amen? That God is with us. Why? Because this is the proof that we serve, we believe in the resurrected Christ. Hallelujah. So may dahilan pa kaya tayo para hindi mag-share ng gospel, mag-evangelize? Wala na, no? Wala na ho tayong pwedeng idahilan sa Panginoon. Kaya naniniwala po tayo na ito yung isang pinaka-importanting reason to believe that Christ is truly resurrected from the dead. Is the unstoppable
and the faithful proclamation of the gospel of Christ up to this very moment of time. So again, hindi po pinoprograma, kundi ito po ay isang lifestyle natin ang evangelism. Anytime, any moment, pwede ho tayong mag-evangelize o mag-share ng good news sa ating pong mga kaibigan. Kaya ang sabi ng Matthew 24, wala po sa slide natin, Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. We as the product of the gospel of the living God, we became the Great Testament. Amen? Tayo po ang naging Great Testament, o isang malaking patotoo na ang Diyos natin ay talagang buhay. Amen? Buhay talaga ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kaya buhay din yung ating pagsamba, pagpupuri. So what is our response to the resurrection power of Jesus Christ? Number one, Jesus' resurrection guarantees our own future. Kaya nga, because He lives, He holds my future. Amen. We trust the unknown future to the known God. Amen. Itinitiwala natin yung future na hindi natin alam sa nakakaalam. Kasi buhay nga because He lives. Amen. Hindi ko man alam ang future, pero naniniwala ko may humahawak ng aking kinaharap, ng aking bukas. Because the resurrection of Jesus has guarantees our future. And we have a good future. Jeremiah 29 verse 11, I know my plans for you, said the Lord, to give you hope and to give you a good future. Maganda ang kinabukasan ng mga manampalataya kasi buhay yung Diyos natin. Kaya nga si Lord kasi kung gumawa, alam mo kung gumawa si Lord sa buhay natin, pabaliktad eh. Alam niyo pong sabihin ng pabaliktad? In Isaiah chapter 46 verse 10, the Bible says, He knows the end from the beginning. Tayo nagsisimula sa beginning. Nagtatapos. Si Lord po ay nagsimula sa dulo. He knows the end. Sabi ng Isaiah 46, He knows the end. So si Lord nandoon na sa dulo, pabalik sa simula. Tayo nasa simula, papunta ng dulo. And the Bible says, verse 10, Isaiah 46, and He does what pleases Him. Kaya talagang grabe po na ating ibibigay ang future natin sa Panginoon kasi alam niya na yung dulo nito eh. Amen? Alam na ni Lord yung dulo ng buhay natin eh. Ang gagawin na lang natin, kasi buhay ang Diyos, ay we join what God is doing in your life. Samahan mo na lang ang Diyos. Huwag ka nang gumawa ng ibang daan, huwag ka nang gumawa ng ibang pamamaraan, kundi let us join God in what He is doing in our life kasi tiyak na yun eh. Kasi galing na siya doon sa destiny, galing na siya doon sa end ng buhay natin, patungo doon sa simula. At tayo naman, mula sa simula, dadalhin ka ng Diyos doon sa dulo. Kasi galing na siya doon. Amen? Kaya nga, He knows the end from the beginning. Of course, in the middle of the end and the beginning, may proseso yan. Amen? May proseso pong ginagawa ang Diyos. Kaya nga, we will receive a resurrected, glorious, and perfect body. Amen? Amen. Isang araw po, itong ating katawang ito ay luluwalhatiin ng Diyos. Kaya nga mayroong subject tayo dito, tinuturo ang ating pastor, the end times training and seminar. Na isang araw, babaguhin ng Diyos ang ating, this corruptible body will change into a incorruptible body. The Bible says in 1 Corinthians chapter 3, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, the Bible says, Apostle Paul said in the book of Corinthians, in the twinkling of an eye, we will all be changed. Kaya nga kung paano nabuhay si Jesus na muli sa mga patay, ganun din daw tayo babaguhin at bubuhayin. Hallelujah. What a great prayer. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. What a great future. Amen. Isang napakadakilang kinabukasan ang naghihintay sa atin. Amen. Because this is our response that Jesus' resurrection garantisado
ang ating future. And the second is Jesus' resurrection guarantees our potential to live a victorious and overcoming life today, not tomorrow. Today. Amen? It guarantees our potential to live a victorious and overcoming life. Bakit victorious na? Kasi nga nanalo na pinagtagumpayan na tayo ng Panginoon at the cross. Amen? Yung iniisip ni Satan nang mamatay ang Panginoon Jesus sa krus ay pagkabigo, pagkatalo. Hindi. Yung kanyang kamatay sa krus ay tagumpay ho natin. Kasi it is finished, it's already done, naganap na ng Panginoon yung kanyang mission para sa atin. Kaya ang ganda ho ng awit na yung above all, siguro kung alam natin yan, ano? Sabi daw sa above all, habang siya ay naglalakad, sabi, He thought of me. Habang, sabi niya, hindi, kailangan madapos ko to. Kasi para kay Ding. Kailangan makarating ako sa Kalbaryo para kay Midel. Amen? Di ba? Kinikilabutan tuloy ako. Amen? Sabi ng awit, He thought of me above all. Higit sa lahat, habang pasampasan ng Panginoon ng krus patungo ng Kalbaryo, tayo, ikaw at ako, ikaw ang nasa isip niya. He thought of me above all. Kailangan makarating siya. Kailangan mangyari yung kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, not my will, Father, but your will be done. Amen? Kasi it guarantees, the resurrection of Jesus guarantees our potential. May kakayahan talaga na binigay ang Diyos para mabuhay tayo sa isang matagumpay at sa isang buhay na laging nangingibabaw sa lahat ng mga sitwasyon. Ano niyo po, ito lagi ko rin sinasabi sa amin sa congregation that we are not destined to defeat. Wala sa isip ng Diyos nating buhay na tayo ay maging talunan. Kaya ang kanyang kaisipan ay lagi nating marating natin yung destiny na binigay ng Diyos sa atin. Amen? Kasi tapos na sa Diyos ang destiny natin. It's already there. Alam na ng Panginoon kung saan tayo pupunta. Bawat individual, alam niya na kung ano ang patutunguhan natin. Kaya nga, He knows the plan for us. Alam na ng Diyos kung anong gagawin niya sa atin. What we need today, let us join God in what He is doing. Amen? Alamin mo kung saan naroroon ang buhay na Diyos sa buhay mo, then join Him. Huwag ka nang himiwalay. Huwag ka nang magtangkang himiwalay pa ng daan. Amen? Sa daan ng gusto, sa direksyon ng gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kasi at the end, masasaktan ka lang. At the end, kakaroon lang ng trouble. Amen? Sa ating mga buhay. Hallelujah. So therefore, church, remember, sa ating conclusion, remember that though the death and resurrection of the Lord Jesus happened 1,000 years ago, ilang libong taon na po nakaraan, but the effect and the blessing is still ongoing today. Habang nakikita ko po kayo, habang nakikita natin ang mga manampalayang katulad natin, nararamdaman, nararanasan natin ang epekto ng pagkabuhay ng muli ng Panginoon. Libo-libong taon na, yung blessing is still going on today. Amen? And the result of what He did is still applicable for us today. Ano man yung nagiresulta ng pagkabuhay ng muli ng Panginoon sa krus. Victory, overcomer, sa pagpawagi po natin, sa pagtatagumpay natin, because Jesus also died to pay the penalty of our sins. Hindi lamang po ang kasalanan natin ang binayaran ng Panginoon, pati ang karamdaman. Amen? Ay dinala ng Panginoon sa krus. So we are secure of His forgiveness. We resurrected from the dead to secure our own resurrection. Amen? Yung pagkabuhay na muli ni Jesus, sinecure tayo na meron din tayo ay bubuhayin muli ng Panginoon at maranasan din ang kanyang resurrection power. Hallelujah. Amen? Amen. Nakakatuwa po ito. Hallelujah. So, God bless us more. Tayo po lahat ay tumayo. Panginoon, to pray.
So, pwede ba awitin natin minsan pa yung Because He Lives? So, I request the worship team. Let us sing this song again one more time. So, let us internalize. Let us sing in the message. Napaganda po ng mensahe ng awit nito. At we hope na hindi lamang po natin ito maririnig every Easter Sunday. Maging national anthem ito ng bawat Kristiyano. Maging isang pambansang awit ho natin. Amen? Yung Because He Lives. Kasi ito yung katotohanan. That God, our God, He is risen from the dead and He lives. At dahil siya ay buhay, ito ang mga nangyayari sa atin. Hallelujah. Let's sing to God. Let us worship the Lord. Lord, hallelujah. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Sabi ng Bible, those who see Him, worship Him. Hallelujah. 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 Yes, Lord. They call Him Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. He came to love. Yes. We love by God. We love by this unfailing love. He loved us with an everlasting love. Yes. He healed us and forgave us. By His stripe, we are healed. Amen. By His stripes, we are healed. By His stripes, we were saved. And by His stripes, we were forgiven. On the cross of the Calvary. Yes, O Lord. Thank you, Panginoon. Salamat po. An empty grave instead to prove Yes, Lord. This is the my proof. Savior Amen. Yes, come on, let us lift up our hands as we lift up our voices unto God. Sabay-sabay nating isigaw, buhay ang ating Diyos. Hallelujah. Amen, kapatid. Kaya nating harapin ang bukas. Oh, yes. We do not worry about tomorrow, for He cares for us, for He holds our future. Hindi tayo nag-aalala, hindi tayo nababalisa kung anong mangyayari bukas, kasi naniniwala tayong buhay ang Diyos. Naroon na ang Diyos ang kinabukasan ng ating buhay. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hawak ng Diyos ang ating kahapon, hawak ng Diyos ang ating ngayon, at hawak ng Diyos ang ating magpakailan, mga kapatid. Kay Jesus lamang may forever. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Salamat. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil ang kongregasyon ng Full Life Church ay hindi po nagkamali na sampalatayanan, paniwalaan at paglingkuran ang buhay ng Diyos na ipinapangalan at tinuturo po sa amin dito every Sunday ng aming mahal na pastor. Ama, salamat po na lalo pang naging confirm at lalo pang naging buhay sa amin ang aming buhay ng Diyos, at lalo pa kami nakatitiyak, Panginoon, sa aming buhay na ito, God, na meron kaming pag-asa, meron kaming magandang hinaharap sa piling ng aming buhay ng Diyos. Yes, Lord God, salamat po for the assurance. Thank you for the authority that you've given to us, Panginoon. The unstoppable proclamation of the gospel is a one proof, Lord, na Ikaw ang Diyos ay buhay, Panginoon. Hindi kami hinto na Ikaw ay pakilala. Hindi kami magsasawang ipangaral ang buhay na Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa mga taong wala pang tunay ng pagdala, Panginoon. Ano man ang naranasan namin mula sa iyo, sa isang buhay ng Diyos, Lord, may we impart this, may we transfer it to other people, especially to our loved ones, to our families, Panginoon. Maranasan nila ang buhay ng Diyos sa loob ng aming mga tahanan. They will see Jesus in me. They will see the resurrected Jesus in me. That we have a good hope. That we have a good future, Lord. Hallelujah. That we live. That we serve a living Savior. Hallelujah. Our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Panginoon, salamat po sa pagbabago patuloy naming nararanasan dahil buhay ang Diyos. Hindi ka tumitigil, hindi ka humihinto, Panginoon, ng paggawa mo, ng pagbabago sa aming buhay. We are still on the process. We are all under construction, Panginoon. Hanggang ngayon, hindi ka humihinto, that you who began a good work in us shall be made it complete until the day of your coming, Panginoon. Yes, Lord, salamat. Dahil buhay ang aming
nasasaktan, katawang nagkakaroon ng sakit at karamdaman, katawang nalulungkot. Ama, salamat isang araw. There will be a one day sa aming buhay that we will all be changed, that this corruptible body will turn into an incorruptible body, a glorified body, because we serve a living God. We serve the God who raised from the dead. The same Spirit that raised from the dead, the Lord Jesus will soon raise it up, Lord. Hallelujah. For us to be with you forever. Hallelujah. Come on. Come on. Come on. Let us praise. Let us worship. Let us give Him praise. Our God is alive. Our God is alive. He is worthy of our praise. He is worthy of our life. He is worthy of our dedication. He is worthy of our commitment. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. And the gospel of this kingdom will be preached to all nations. And then the end will come. Lord, this church, the Full Life Church, will never stop serving and sharing your word, Panginoon, sa lahat ng mga tao. Hanggat merong makasalanan, merong pangangaral. At sa pangangaral, may pagliligtas na gagawin ang aming buhay na Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you for the promise that we believe in you and our whole family and household will be saved because we serve and we believe a living, a resurrected God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, we give you praise. Yes, Lord. Come on. Yes, Lord. Hallelujah. Come on. Come on. Sing it. Let us worship. Let us declare it to the Lord. Our God is alive because He lives. Because He lives. Because He lives. Yes, Lord. Come on. Yes, Holy Spirit. Touch us, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. You are live, Lord. Hindi lang namin ito awitin dahil ngayon ay linggo ng pagkabuhay. Panginoon, araw-araw buhay ka sa amin. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Araw-araw buhay ka sa amin ang mga anak ko. Araw-araw ay buhay ka, O Diyos, sa iglesia ng Full Life Community Church, Father God. In the mighty name of Jesus, Panginoon. Lord, whatever we are need, anuman ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, naniniwala kami kinatakbo nito ng aming buhay na Diyos. Oh, Ikaw ang nakakalam, Ikaw ang nakakakita, Ikaw ang nakararamdam, Panginoon, kung ano ang mabuti, dahil buhay ang Diyos na aming sinasampalatayanan at nakatitya kami that life is worth living. Yes, Lord, ang buhay nito ay karapat-dapat ipamuhay namin. Buhay, isang uri ng buhay. Buhay na masagana, buhay na masaya, buhay na mapayapa, buhay na may pagtatagumpay, buhay na may kalakasan. Yes, Lord, a life what is worth living because Jesus lives. Hallelujah. Because Jesus lives. Because Jesus lives. Buhay. Buhay ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Sige po. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yung the best na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Palakpak ng mga binago ng Diyos. Palakpak ng mga binuhay ng Diyos. Palakpak na pinagpala ng Diyos. Palakpak na pinagaling ng Diyos. Hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. We love you, Jesus. We love you,
Lord. Salamat po. Salamat. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagmamalasakit. Salamat sa pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Oo, na nararanasan namin at ang aming buong pamilya. Lord, we declare that Jesus is Lord over this church. We declare that Jesus is alive in Barangay Marinig. We declare that Jesus is alive in this place, Lord. That Jesus is alive in every family, in every household of faith na narito ngayong umaga as they represented each family of the Full Life Church, Father God. Hallelujah. We give you praise. We give you glory, Lord. We give you honor. In Jesus' name, everybody shout, Amen. 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 Life is worth the living because He lives. Amen. Hallelujah. Hallelujah. masaya ang buhay kasi buhay ang ating Diyos. Amen. Praise Good morning and God bless us po. Amen. Amen. Glory to God.